Hi everyone! Good evening! So it's me, Lizelle, and welcome back to my channel and to my vlog. Merry Christmas everyone! Merry Christmas! Ngayong gabi, meron lang tayong napakaiksi na discussion or kwentuhan, okay? Napapansin ko lang sa inyo, sa ating mga pag-ibig member, borrower, tapos empleyado kayo, lagi kayong nagtataka, bakit ang mga employer natin or yung mga company na pinagtatrabahuan natin, bakit ang advance nila magkaltas? Like for example, nag-loan ka sa Pag-ibig Fund and then, ang first amortization mo sa Pag-ibig Fund ng iyong loan ay January 15, 2024. Ngayon, nakita mo sa payslip mo, December 1 to 15, 2023, na sumahod ka na, nakita mo doon na nagkaltas na ang employer mo. Why naman? Bakit naman ganun ang employer ko? Ang aga naman magkaltas, January 15, 2024 pa nga, so dapat next year pa ako kakaltasan. Pero December 1 to 15 na payslip ko, kinaltasan na agad ako. Parang ang unfair naman nun. Unfair kaya yun? So, dapat malaman to ninyo, okay? Dapat aware kayo dito, okay? Para hindi kayo nagtataka. Dapat alam nyo to guys, okay? Lalo na kung mahilig kang mangutang. So, bakit nga ba ang employer natin or mga employer natin ay laging advance ng isang buwan ang kaltas? Kasi po, nasa guidelines talaga yan ng Pag-ibig Fund. Kaming mga employer ay nakakatanggap po kami ng mga statement of account or billing statement account ng mga utang, ng listahan ng mga tao namin na nangutang. Kung sino yung mga nangutang sa ganitong buwan na to at kailan ang kanilang first amortization. Doon sa billing statement na binibigay sa amin ni Pag-ibig Fund, nakasaad doon talaga kung kailan yung first amortization mo. Yan, katulad sa example natin. January 15, 2024, first amortization. And then, nakalagay din doon na on January 15, dapat meron ng remittance ang isang empleyado. So, dapat si employer ay makapag-comply na agad na makapagbayad ng loans. So, it means, kaming mga employer, kaming may mga hawak ng mga nagkakaltas ng inyong mga pag-ibig loan, ay dapat kayo ay makaltasan talaga kayo ng ahead of time. Kapag employed po tayo, ang kaltasan natin ay laging naka-backward, okay? Kung January 15 ang first amortization, ang start ng kaltas, sa sahod, dapat December 1 to 15, okay? Kung ang first amortization mo ay February 15, 2024, so dapat ang start ng salary deduction mo, January 1 to 15 na sahod. Kung employed tayo, sa loob ng isang buwan, 2 beses tayong nagsasahod, okay? Depende din siguro yun sa mga employer. Kami kasi, sa amin, sa security agency at saka sa janitorial agency namin, every cut-off talaga kami nagkakaltas ng Pag-ibig loan. Kung magkano ang monthly amortization, ay hinahati yun sa 2 cut-off. Kasi like for example, ang monthly amortization mo nasa 3,000. Kung kakaltasan ka lang ng buong 3,000 sa isang cut-off, masyadong napakabigat nun. Baka wala nang matira sa sahod mo. Kaya naman, sa loob ng isang buwan, 2 beses tayong sumasahod, so hahatiin yon. Kung ang monthly amortization mo ay 3,000, so dapat 1,500 per cut-off para hindi siya mabigat. Okay? 1,500 per cut-off para sa loob ng isang buwan, mabuo mo yung monthly amortization mo na 3,000. Yung kinaltas sa'yo ng buong December na sahod ay i-remit yan dapat ng employer mo ng January 15. Ang remittance po kasi ng bawat company or employer po ng loans ng kanilang mga empleyado ay every 15th of the month. Kaya kailangan pagdating ng January 15 ay may remittance na dapat na pumapasok sa inyo. Kasi po, kapag wala pang remittance na pumasok sa inyo pagdating ng January 15, ay malilate na kayo ng bayad niyan. So, dyan naman papasok yung sinasabi natin na lapses. Kaya pag nagkaroon tayo ng lapse sa ating mga remittance, sa ating mga utang, ay hindi tayo pwedeng makapag-loan kapag kailangan na nating mag-renew ng loan. Okay?
Kasi, bawal sa Pag-ibig Fund yung may lapses ka sa iyong remittance. Hindi kasi pwede na January 15 ang first amortization mo and then si employer mo naman ay magsisimula pa lang ng kaltas pagdating ng January 1 to 15. Kasi po, ang remittance natin sa Pag-ibig, kaming mga employer, ay monthly yan, okay? So, hindi yan siya per sahod ang remittance yan. Monthly yan. Kasi nga, kaya nga tinatawag dun yung utang natin sa Pag-ibig na monthly amortization. Kasi, kung every cut-off magbabayad ang employer mo, hindi mo naman tatawag yan na monthly amortization. Yan po ang rason kung bakit ang mga employer or bawat company na inyong pinagtatrabahuan ay talagang palaging advance ang kaltas sa inyo. Okay? Kasi after ng payroll kasi guys, after ng payroll ninyo or ng inyong mga sahod, ay doon naman kami mag-i-execute ng aming mga remittance. Ngayon naman, kapag mga self-employed kayo or mga voluntary member kayo ng Pag-ibig Fund and then nangutang kayo, ayan, pwedeng-pwede kayong mag-exact ng payment ng January 15 kahit hindi na ng December 1 to 15 ang start ng kaltas ninyo. Kasi kapag self-employed ka kasi, pagpatak ng January 15 at yan ang first amortization mo, kayang-kaya mo na mismong bayaran yon on that day. Okay? Sa employer po kasi, iba yan. Iba po kasi ang process niyan. Depende po kasi yan sa cut-off ng inyong mga sahod. So, depende po yun sa company na pinagtatrabahuan ninyo kung paano po ang cut-off ng payroll ninyo. Okay? So, ayun guys, dito lang nagtatapos ang ating discussion. So, sana naintindihan at naliwanagan kayo kung bakit ang mga employer natin ay advance talaga sila magkaltas pagdating sa ating Pag-ibig loan deduction sa sahod natin. Sa payslip natin, makikita natin na nagkakaltas na agad sila sa halip na January 15 ka pa kakaltasan. Okay? Kasi po, bawal malate ng payment. So, thank you everyone. At syempre, kung bago ka dito sa aking channel at naligaw ka, huwag mong kalimutan ang mag-subscribe at i-like na din ang video na ito kung nagustuhan mo. Again, it's me, Lizelle Istoy. Thank you everyone. Merry Christmas and God bless.